niyo yung video ni Mima, di siya nag-iyak-iyak. Okay, last topic tayo mga kababayan. Last topic tayo. Uy, happy naman sila. Sino ba? Sino sila? Si Mima? Si Mima ba? Ay, nako. Di nyo lang alam. Ano ba? Ano ba, no? Gawa ba tayo ng isang topic pa para kay Mima? Sino bang sila? Sino? Ikaw, Rochelle, updated ka, ha? Si Rochelle. Kaya sabi ko na Jake, eh. Sabi ko na si Jake, walang ganun, eh. Hindi ganun yun, oh. Sabi ko na, eh. Nagawa natin ng kwenta sa ano? Hindi, actually may video dito si ano, eh. Hindi kasi naka-public naman. Hanapin niya may video dito si Mima na na umiiyak. Oh. Nagsusumbong doon sa boyfriend niya na binubugbog daw siya ng boyfriend niya. At hindi si Jake yun. Oo. Intriguing ba? Oh. Expose sila. Alam nyo, si Jake, parang bunsong kapatid ko na yan. Oo. Madrama yan. Minsan paglasing yan, tatawag sa akin yan. Takero. Di mo alam, mahal kita. Kasi may anak-anakan ko yun. Kaya kung ano naman yung nangyayari sa mga yan, alam ko yan. Di ba? Ano natin yan, oo. Pero by the way, pero hindi si Jake yung nambubugbog. Oo. Ayoko ng ano yan. Basta, hindi kasi, binanggan nyo kasi Mime, nakapublic yung video. O kung kami lang nakakita ng video na yon, hindi ko sasabihin kasi private na video yon. Pero pinablik nila kasi eh. Hindi ko alam kung anong trip niya, ba't niya pinablik, pero buhay niya yan, bahala siya dyan. Oh. Okay, last topic tayo, no? Napakwento tuloy ako, 3 pa lang topic. So yan, nakababayan, no? So actually, no, ito pag-usapan ngayon natin to kasi trending po ngayon si Sarah. Lagi naman trending yan, kasi tanga po yan eh. So ngayon, ako no, meron po akong gustong i-share dito, no, na kinukumpara si Sarah dito nga po kay Jose Rizal, kay Joseph Estrada. So, di ko alam eh. Pinapa-content sa akin to eh. So content natin. Sabi dito. Philippine Morning News pala ito, no? Inday Dustay. Tinaguri ang babaeng version ni Erap. So, bakit naman Erap? O, di ba, nung binabasa ko to kanina, pwede ba yun? Pwede mo ba kumpara si Erap kay Sarah? O, alam kong para silang tanga, di ba? Pero, parehas ba? Pwede bang ikumpara si Sarah kay Erap? So, sabi dito, kayo, kapag chismis sa love life, interesado kayo, ha? Oh, sabi dito, si Inday Dustay ay halintulad kay Erap. May mga tao sa paligid niya pero karamihan ay oportunista at ginagamit lang siya. Katulad na nangyari kay Erap noon, kung si Erap ay may huweteng noon, si Dustay naman ay may pogo. So doon papunta yung narrative. So pag ganun pala. Ano ba si Mima na napapag-usapan natin? Gusto ko nang ispulok eh. Hindi, syempre yun. Nitrigger ako. Puro Mima yung comment oh. You know? Nitrigger ako. Hindi mo page yan. Sabi dito, ang mga realista ni Erap noon ay walang utak at puro emosyon ang gamit. Samantala, ang mga taga-suporta ng DDS ay parang robot. Sabi ko nga kanina, walang utak, walang emosyon, at agad naniniwala kahit anong sabihin ni Dustay at pamilya niya. Di ba? So, actually, may point naman. Hoy, naaway ako ng asawa ko. Kayo, ha? I-trigger niyo ako, ha? Masabi dito, mga similarities ni Inday Dustay at Erap. Carabao English. Nga, no? So, paras nga po silang bobo mag-English, no? Si Erap tsaka si Dustay. Puta, hindi medyo nakaka-insulto naman kay Erap to.
Kasi at least si Erap, mga kababayan, magaling mag-Tagalog. Puto si Sara, bobo na mag-English, bobo pa mag-Tagalog. Oh, di ba? O, sabi pa dito, bobo. Mga taga-squatters, ang supporters, so grabe naman, ang hard naman ng mga to. Di ba? Hindi. Karamihan po ng mga follower ni Erap o mga informal settlers. Informal settlers naman para ano, maganda pakinggan. Oh, pero yung mga supporter po ni Sara, di ba? Mga Bisaya po yun. Magkaiba yun. Oh. Alam niyo minsan ito kwento ko na naman to. Minsan kasi lumalabas ako minsan, di ba? Siyempre pumunta ng mall, kakain sa labas. Madalas po talaga may mga babati sa akin. Uy, Takeru, kamusta ka na? Bla bla, etc. Minsan po kasi may mga pangyayari po kasi minsan na DDS yung nakakakilala sa akin. Minsan masama yung tingin sa akin. 'Di ba? Especially minsan kasama ko pa pamilya ko minsan, 'di ba? Kaya minsan lumalabas talaga ako nakatakip na yung mukha ko eh. O, 'di ba? So isa sa mga ang racist ko ba? Isa sa mga palatandaan ko na DDS yung bumati sa akin. Pag sinabi nila Takiro, uy, Takiro! Uy, Takiro! Hindi ko na pinapansin yan. Puta, DDS yun. Di ba serious? Di ba? Oo. Ganon. Oo. Kasi, minsan kasi, ito kukwento ko lang to ha. May pagkakataon na kasama ko pamilya ko. May DDS na akala ko PBBM supporter. Oo. Puta, syempre, yung personal na buhay ko na yun, di ba? Tapos DDS pala itong mga to. Kaya ngayon pagkasama ko sila, nakatakip na ako minsan. Oo, nakatakip na yung mukha ako, naka-face mask na ako minsan. Oo. Pero kapag nakita nyo personal minsan sa mall, kasi may hindi ako mag-mall eh. Oo. Lapitan nyo ako, oo. Lapitan nyo, makapagkwentuhan kayo sa akin, okay lang yun. O, pero syempre nakikiramdam ako minsan, baka si DDS kasi minsan. O, di ba? Minsan, pag may tumawag, uy, Takiro! Wala, di ko na pinapansin yun. Bisaya yun, DDS yun. Hindi naman lahat ng Bisaya is DDS to be fair, hindi naman lahat ng Bisaya DDS. Pero na-stereotype po kasi ngayon na kapag Bisaya DDS, na-stereotype lang. Oh. Okay, so continue pa natin. Sabi pa dito. Oh. Sabihin, paastig pero wala namang utak. Totoo to. Puro astig pero wala namang utak. Mga oportunista sa paligid, hindi makadepensa sa sarili sa mga isyong nakapaligid sa kanya. Actually, sorry Actually, si Erap. At least marunong si Erap dumipensa. Oo. Kahit pa paano, nakita ko si Erap dumipensa, si Sara talaga, wala talaga. Oo. Di ba? Oo. Sabi pa dito, sikat sa masa, bla-bla sa yan. Alam nyo, isa sa mga example dito, ito tinan nyo kung gaano kabobo si Sara. Kasi ang pinaka-point dito, bobo si Sara. So, itong ebidensya natin na bobo si Sara, tinan nyo to may video dito eh. So, itong video na to, okay. BBM VP sa pwesto, are you ready? Ito, tinatanong, may news 5 pa tayo nakalagay. Tinatanong dito mga kababayan, kung naka-ready na ba si Sara Duterte na mag-take over bilang presidente kung matanggal si PBBM. Di ba? Siguro naman tayo naintindihan natin yung tanong, di ba? Di ba? Oh, tinan nyo. Just in case mapatalit si BBM VP sa pwesto, are you ready to take over? Ayan kung sakaling matanggal si PBBM bilang presidente, are you ready to take over? Oo.
alam niyo sagot niya? Tingnan mo, bobo talaga nito, no? In case mapatalit si BBM VP sa pwesto, are you ready to take over the Malacanang? Yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. Putang inan to, no? Ayun ang alam nyo mga kababayan. Bilang isang vice presidente, ang trabaho mo na lang is i-take over kapag ang presidente ng Pilipinas ay natanggal o kaya incapable, ikaw mag-take over. Puta, ayun na nga lang yung trabaho mo, hindi mo pa naiintindihan. Tanginang bobo talaga nito. Oh, ang linaw ng tanong eh. Oh, ready ka bang mag-take over kapag natanggal? Wala, ulitin ko lang ha. Ready ka bang mag-take over kapag si PBBM natanggal sa pwesto? Wala naman doon sinabi na, ikaw ba ay parte ng destabilization? Ikaw ba kasama sa para gumawa ng paraan para tanggal si PBBM? Wala naman pong ganun. Wala naman ganun. Ang pag-usapan lang dito, ikaw ba ay ready na mag-take over pag natanggal na si PBBM? Puta, trabaho mo yun ah. Ayun na nga lang yung trabaho mo. Hindi mo pa naintindihan. Ang bobo naman nito, men. O malamang, merong sita. Uy, Sarah, anong klaseng tanong yun? Anong klaseng sagot yun? O ngayon bumawi siya. O, sunod na interview ito na. Ito yung sagot niya. Of course. There is no question about my readiness. I presented Of course. myself to you when I was a candidate for vice president. With the understanding that I am the first in line in succession. Tinama niya na. Di ko alam bakit siya tinanong ulit ng ganon. Pero in the first place, ang bobo, men. Ang bobo talaga nito. Puta, nakakaya po mga kababayan nyo sumusuporta dito. Ang bobo-bobo po talaga. Hindi na nga siya parte ng gabinete. Nag-iisang trabaho nyo na lang po mga kababayan. Napalitan ng presidente kung sakaling matanggal, no, sa anumang kadahilanan, hindi niya pa naintindihan. Tinan nyo ha. Tuwan-tuwa pa siya dito, tinan nyo ha, para makuha niyo yung point to. Kasi gusto kong idiin eh. Oh. Just in case mapatalit si BBM VP sa pwesto, are you ready to take over? Oh, walang sinabing destabilization, walang sinabing nagkakagulo, walang sinabing na parte ka ba ng kaguluhan, walang sinabing ganon. Ang sinabi lang, kapag natanggal ba si PBBM, nakaready ka na ba? Ayun lang po yung trabaho niya. Bilang vice presidente, ang palitan ng presidente, hindi niya pa naintindihan. Tanga! In case mapatalit si BBM VP sa pwesto, are you ready to take over the Malacanang? Yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. Yan muna hindi ko sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. Proud pa talaga. Yan muna hindi ko sasagutin kasi makakagulo tayo niyan. Ayan po talaga mga kababayan, pag walang alam. Oo. Ganun po talaga. Ang alam po kasi ni Sarah at saka ng mga bobong mga DDS mga kababayan is druga-druga. Oh, parang ganito, druga-druga lang, tingnan mo. Oh. Hindi siya yan. Pag druga-druga mga kababayan, magaling si Sarah. Pag druga-druga usapan. Oh, parang mga DDS mga kababayan. Oh, pag droga-droga magaling sila. Pero basic rule of law mga bobo. Nakita ko na sinabi niya na hindi siya yan. No? And sa tingin ko ha. Oo nga no. Oo nga no. Obvious na guilty sa distab. Oo nga no, tama nga no. Oo nga. Wala namang disturb na sinasabi. Bakit magkakagulo? No nga, no? Gago talaga to. Alang yan to, no? It fits the profile of a drug addict na ginagaslight yung mga mahal nila sa buhay. Na kapag sinasabi nung mahal nila sa buhay, may problema ka,
sasabihin nila na wala akong problema, ikaw yung problema. It's a very characteristic response of a drug addict. Ginagaslight nila yung mga nagmamalasakit sa kanila. Oh, yan, ganyan. Nakita ko. Ganyan, dyan siya magaling. Manira ng tao nang walang ebidensya, tsaka druga-druga. Ayun lang, ganun lang. O, di ba? Puta, gusto niyo yan? Proud kayo dyan? Yung take over sa kanya, may ibang meaning. Oo nga, guilty nga, no? Tanga mo. Actually, pinost pa to ni Daryl Yap, si Ponggok, sabi ni Daryl Yap, kita nyo, si Sara Duterte, Girl Scout, laging handa. Pero yung pinakita niya lang, yung pangalawang sagot na. O, di ba? Yung pangalawang sagot na ni Sara, pinakita ni Daryl Yap. Di ba? Ganyan po yung mga bobong mga DDS. Yeah. Bulag po sila sa mga katangahan ni Sara. Balikan na uli, Sara, sa'yo. Yan na. So, yun, mga kababayan. So, thank you, no? So, maraming salamat po sa patuloy po na pag-suporta po dito sa Birahan PH, no? So, yan. So, thank you, no? And then, tingnan ko mamaya, no? Kung makapag-live stream po tayo sa channel ko, mamayang umaga siguro, tingnan ko. So, yan. So, Aymala, silap masahay ng mga pangalan. Under 5 Mind nila po. Si Alma